mga komento, ang dami ko ring nababasa na ngayong MSC yung pinaka unpredictable na MSC. Ngayong MSC yung super tight ng mga laban. 'Di ba? Hindi mo masabi which is which. Hindi mo masabi sino ba yung pinakamalakas, hindi mo masabi sino ba talaga yung mananalo, anong mangyayari, 'di ba? Sobrang unpredictable na mga aganapan. And now, para sa Team Liquid, nasa isang posisyon tayo na talagang pag nagkamali tayo, it's over for us. Babay para sa atin. And sobrang kudos sa ginagawang ganito ng Team Entity 7 kasi bihira yung mga teams na makagawa ng ganito sa Team Liquid. To keep Team Liquid on their toes, 'di ba? Kailangan natin ngayon ng enerhiya. Kailangan na natin ngayon ipakita yung suporta. Okay? Alam ko, hindi pa ito yung oras para manggigil tayo. Kung sakaling maibigay sa atin ng TLPH ang magandang laban, that might be the case para dito sa laban ito. Now, they still open up the draft with the Hirara para kay Carl TZ dito. Hirara pa rin, no? First pick. Tapos, surprisingly, NT7 ay nagtanggal na ng isang Freya. So, sure tayo na hindi na magagawa yung super duper switcheroo na mga draft dito. Diba? Pero Belerik pa rin yung kunin nila dito. Tapos, feeling ko yung Eudora could be out muna sa option natin. Parang wag muna mag-Eudora. Let's give Sanji another option. Yung kayang magdala. Yung kahit na hindi burst yung kailangan. Yung pwedeng pang patagalan sa teamfight. Yung AOE, yung sustain. Yun yung mga bagay kay Sanji. Minsan kasi iniisip siguro din nila na parang deny pick din yun. Ayan na, sa kabila okay. Eudora. Tanggap mo na yan duo Belerik Eudora. Pero pick something that Sanji is good at. Kailangan natin maximize yung capability, yung mastery na meron sila. Now they pick up the Barats. Ngayon nakikita natin, may nangyayari na. Okay, mayroon nang pwedeng umaccess dito onto the Barats, onto the Belerik or even the Eudora kung sakali, dahil yung Barats malaking bagay talaga sa meta ngayon to eliminate. Kahit isa yung makain, yung isa mawala na ilang segundo, malaking bagay na para dito sa TLPH. So, ngayon, pwede ba tayo makita ng Selena Sanji? O pwedeng mamaya na rin naman, 'di ba? Parang sige, later on na, pwedeng JP din muna. Or pwede nga rin Selena na no? Para sure ka nang makounter mo. Pero ito din, this is also an option. Yung Valentina, which is nakikita din natin kapag Belerik yung kalaban. Di ba parang sure ka na agad na may maganda kang ulti na makakopya. So, maganda ang nagiging panimula natin sa drafting. May nangyayari na po. Okay, may adjustment tayo nakikita na mas familiar sa atin sa isang familiar na gusto nilang i-attempt na Liquid Stampede. Now, yung sole focus lang talaga natin talaga dito is that how ba natin makikita na madedenayan nila ng, sabi natin, farm dito sa Hidden Bush at mapadali yung buhay kay Carl TZ. Syempre, other the way, kailangan proactive hero para kay Sanford. Diba? Kailangan ng hero ni Sanford na kaya niyang gumawa ng miracle, 4-on-1, 3v1. Ilang beses na nakita yan sa finals MVP dito sa bansa natin. For Team Entity, it's all about staying their ground, steady, gusto nila precise, and it's going to be a Uranus para dito sa side lane, XP para sa Team Entity 7. At sakto ngayon, kailangan na ulit magtanggal ng ating mga teams. Hindi malabo na carry ban ulit yung gawin dito ng Entity 7. Tapos yung sinabi mo okay, Cho muna. Yung sinabi mo ng ating Uranus sa XP, parang may duda na ako dito sa Entity 7 kasi naalala mo yung meta before na nilalagay sa jungle. Di ba parang sa pinakita kaninang Liko. Di ba parang may possibility. Di ba? Pero pwede din kasing yun ay strategy ng Entity 7. Yung ginawa nila kaninang Liko para ma-mind games na rin tayo dito. And that Moscow ban is actually a good ban. Di ba parang ang hirap kasi kanina sa teamfight na pinoproblema mo na yung side lane, tapos i-all in mo na sana dun sa Lord or sa mga turtle, tapos biglang dadating yung side laner ng alaban. Di ba parang nalugi talaga tayo sa lahat. So,
magandang ban to ngayon for Team Liquid. And now for NTT7, the carry could be banned. Pero for Team Liquid, if hindi na ban yung carry, pwedeng tayong mag-carry. Oo. Focus na tayo talaga sa mga... Baga pag nakapikit si Teddy, ano ba yung mga pinakapanglason niya, 'di ba? Pero as you mentioned, one step at a time for TLPH. Acknowledge muna yung mga nagpapahirap. Tanggalin yung mga Moskov. Make it easier for Teddy. Uy. Pero direct ban on the Hylos. May nabasa yata nila. May nakita silang certain na laro ni Daddy JP dito sa Hylos, ha? Na para bang ganun yung patungo, yung angulo ng TLPH. Ate, isa lang po yung L pag after ng Philippines. Pero okay lang. At least sinusuportahan niya TLPH, 'di ba? Tama. Dahil kailangan nga ng 2 game win. Kaya niya dinalawa yan. Kaya 2 game win ng TLPH to survive dito sa group stage. Parang ngayon din, no? Oh, wow! Ayaw ang nagtanggal ng carry. So, anong hero ni Teddy? Possible, Brody. Para early game. Pero for NTT7, feeling ko rin nga rin hindi sila magliling or hindi jungle yung una nila dito. Pero, alam mo, ang hirap basahin ng draft at ang hirap na rin i-predict kung ano yung mga gagamitin nila. Kasi for NTT7, yun nga, parang even tayo mga casters, parang nandun na yung mind games na pwede nilang iliko yung draft nila. 'Di ba? Pero, kung magse-secure sila dito ng something na magre-reveal kung saan ba mapupunta yung Uranus na yan, yung Beleric na yan, parang mas magiging madali yung buhay ng Liquid. Mas magiging madali yung buhay natin paano tayo mag-a-adjust dun sa draft ng kalaban. Kung sakaling magko-cloud dito si Teddy, hindi ko masyadong masasuggest knowing na meron ngang pwedeng pumites sa kanya. I feel like kailangan nila pumili ng different hero kay Teddy. Kasi parang may kutob akong baka gano'n naman ang angulo. They need something new, something explosive for Teddy. Yung link kanina pa to binabanggit din ng ating mga analyst sa comment section. Oo, sinadya talaga ng NTT7 na open yung link hanggang dito sa Red 4 nila. Kasi hindi naman ito technically ibaban talaga ng TLPH given na mahirara Yun naman na sila. Ayun Ngayon, bago, kailangan Ayan magbarang, kailangan ng voodoo dolls, kailangan ng bago para kay Teddy. Okay, it's a Melissa for TLPH and a Hilda. Okay, para kay Daddy JP. Maganda to. Maganda yung mga draft na meron tayo dito for Liquid. Now, anong sagot ng NTT7? Ano ang kanilang gold lane? Ano ang itatapat nila against Teddy's Melissa? Diba? Ayan na, umaapir na. Mukhang ready na ang mga kababayan natin dito. Sana ready na rin kayong sumuporta. Because this is really a crucial game para sa mga kababayan natin. For NTT7, they're really taking their time para sa last pick. Claude. Okay. Okay, Claude. now it's going to be a Claude para sa NTT7. Sila pala ang pipili, Corty. Pero kasi mag-fit din talaga to sa meron sila. Meron silang Wrath of Dryad, may stun na pwede maging chain control here para sa Eudora ng NTT7. Tapos papasok na lang, may finisher pa silang Ling ni Hide on Bush. Sa matotal, yung draft ngayon ay para bang naayon din talaga para sa NTT7. Pero on the other side naman para sa TLPH, at least may nabago. May nabago tema. Hindi na lang sila nagstay on to somewhat what they think na pwede mag-work dito, but nagstick na rin sila sa pwedeng mas gumana sa playstyle ng kanyang mga heroes at players. Oo. Possibly, this is the start of the comeback of the defending champs. Hindi man magiging madali, pero tayo ay maniniwala in Team Liquid with Russ. Mga kababayan natin, ito na ang game number 2 at kailangan manalo dito ng TLPH kasi kung hindi, maalam na sila at NTT7 ang magpapatuloy sa takbo dito sa MSC. Pero still, really hoping na unti-unting maka-adapt at makabawi ang mga kababayan natin. This is by far ngayon ang pinaka nakakakabang naging game ng TLPH sa taon na ito. On the brink of elimination. Pero ngayon nga, how do you make it better? Performing better talaga dito sa laban natin. And ngayon,
nasa specialty hero naman si Daddy JP, the Hilda. Yan. We've seen him create very good angles. Ma-prevent lang na mabanggankan, madenayan ng jungle si Carl TZ, and steady start lang muna para sa kanila. At pumaangat agad dito si Carla. Sumilip lang siya onto Hidden Bush. So there's info agad na parang umuna lang si Carl onto the purple, saka pa lang siya pupunta sa orange niya. Oo, baka kasi sakaling wala doon si Idol Bush eh. Pero sadyang nandun din siya, naka-ready rin pala sila for possible invasion. So kahit pa paano na-checkmate din or na-check tayo doon ng NDT7. Pero okay lang kasi nakuha naman ni Carl yung Little Wonder and the pokes come in from Sanji. This is what we're expecting, 'di ba? Parang ito talaga yung mga heroes na bagay sa kanya, and because of the early pokes, madedelay ng onte si Shin, 'di ba? Hindi siya makapag-clear basta-basta ng minions. So kahit papaano, papabor sa TLPH ang unang mga minuto sa laro. Yun yung kailangan kay Sanji, to let him cook. Kailangan niya maggisa sa linya niya. Siyempre, pag nagigisa ka, nag-i-steer ka, naghahalo-halo, magalaw. Kailangan convenient para sa kanya magagalawan niya. Pero sa ngayon, Sanford, ang medyo na-ambush dito nila, hide on bush. Flicker ay na-commit na, but level 4 na by the way dito, explainers natin. It's going to Turtle na bibitawan muna saglit nila Carl TZ, and they target Bagun as well. Sanji sa ginaya niyang Wrath of Dryad ay kukonekta. Shin is going to be the first blood. Quite an opening para sa TLPH. Gandang panimula to para sa mga kababayan natin. Team Liquid secures the first blood and possibly etong Turtle, pero mukhang aabot pa. Aabot pa yata dito yung lane ni Hide on Bush, pero nakakasana rin naman si Sanford dito with his ultimate, tapos sinecure na rin naman nila Carl TZ ang first Turtle of the game. Magandang panimula to para sa Liquid, at nakikita natin na parang because of the adjustment sa draft, nakita rin natin, no, nagsisimula kay Sanji ngayon yung mga kaganapan. Maganda yung yung siya yung pinaka na tinitingnan ngayon na magsa-set up ng mga laban, at sakto siya pa makakuha ng mga last hits doon. Nakakabal agad dito si Doom with a Blazing Duet opening. Hidden Bush, tempo sa Blazing Labangan! Ni Carl TZ at ni Sanji! Double kill! 3 minutes into the game. Ito ang Liquid na kilala natin. Teddy is getting deadly na ngayon sa may bandang taas. Sabi niya, nagko-cloud ka? Alam ko yan, Claude, kabisado ko yan eh. Alam ko yan. Dami na nilaro ko ng MPL. Alam mo na yan, kahit nakapikit eh. Diba? So alam niya din yung mga weakness nun. Diba? Pero, again, kailangan natin kumalma dito. Pero kasi maganda yung nagiging panimala natin. Pero still, hindi pwedeng maliitin ang NDT7. Kumbaga ngayon, kailangan lang ituloy ng Team Liquid Philippines yung ginagawa nila, even yung mga maliliit na bagay na ayaw nilang i-give up, tulad ng mga panggugulo kay Carl. Tama. Hindi siya pumapayag na makanakaw ng mga green camps. Tapos ngayon, wait lang, si JP pinaburs down. Okay, Nice takbo one, lang muna. JP. Habang si Sanji naman dito, nakaabante lang. JP forced out. Okay, the ultimates here from Bagun of Entity 7. At tulad na sinabi natin, kailangan na mag-assist dito ni Carl TZ. Chase na Sanji. Sanji doon kay Shin. Muntik pa si Shin. Medyo kinabahan. Rekta sila dito sa purple buff. But it looks like, try lang muna. Checking the waters lang muna dito si Daddy JP. Pero mukhang sabi niya, call natin, medyo lumapit kayo. Wala lang. Pinatawag ko lang kayo para makita yung kinuha ni Hidden Bush, yung purple buff niya. So, finurse nila yung retry, no? Para sa pag-spawn ng Turtle, walang retry si Hidden Bush. So, things are going good para sa Team Liquid. And yung maliliit, yung hundreds na lead na meron tayo kanina, lumalaki na kahit paano. Down to 1.6, 1.8. Patukay na yung lead. And even Teddy is really having a good time doon sa may bandang itaas. Pero tila ba, mukhang lalaban pa rin yata ang NDT7. Ito yung sinasabi natin, hindi natin sila pwedeng malitin. Pero burst down ngayon, yung Lord Bagun na pa-ultimate agad. Zinozone out si Carl dito ni Akashi. Sino makakasecure ng Turtle? That's gonna be no other than si Akashi pa. Yung Uranus pa na walang retry. Siya pa makakasecure, pero dun sa gilid si Sanford binibigyan ng dalawang membro dito ng NDT7. Mamamatay yung dinosaur sa ngayon. And with that being said, NDT7 will secure the advantage on that one. I feel like naging messy yung targeting doon ng TLPH. Not to mention na maganda sana yung kain na ginawa doon ni Sanford. Nilayo niya sa Hidden Bush. Pero maganda rin kasi yung naging follow-up doon ng NTT7 to ensure na walang makakaabot doon kay Hidden Bush. Sinabayan nila ng tapang yung attempt doon nila Carl TZ. But the great thing about that is, dumisengage si Carl TZ, not letting anyone near him to totally, sabihin natin, shut him down early as possible. It's all about retaining their, sabihin natin, survivability as of the moment.
Tapos ngayon, para sa Entity 7, JP. pipilit na naman sila. It's JP being targeted. Kahit yung ultimate dito, Ball of Lightning, lahat kinukumit sa kanya! Just to get that kill! At si Dumpay makakuha nung last hit na yun. Grabe, no? Talagang ino-all in nila. Tas ang pinakamatindi pa, malapit na si JP dun sa bush. Pero ang ginawa ng Entity 7, di ka makakalapit dun sa bush. Hinarangan talaga ni Bagun pati ni Akashi na talaga nga namang para hindi basta-basta makasiksik. Naipit nga ni si JP dun sa ibang itaas. At ngayon, dahil sa nangyaring mga engagements at naipapanalong maliliit na bagay ng Entity 7, unti-unti nang nagbe-build up yung confidence nila. Ginugulo si Cor. Sanji with a flicker, set up na. Okay, humahabol lang dito si Cartesi, kaso nga lang nadali pa rin. Naabot ng papitik-pitik ng mga bala dito kay Duma. JP ang susunod na target. Yung mga models, yung mga dolls na meron dito si Teddy ay hindi pa magiging sapat to ensure a counterplay sa Entity 7. Sumasakit na ulit ang Entity 7 at nabawi na nila yung lead. Yung ilang libo na yon, yung hundreds, eliminated with just 2 clashes na pumabor sa kanila. Ngayon balikan natin yung ating STC replay na kung saan real time nagawa nilang isort out yung kanilang kailangan targetin. It is Carl TZ plus Wait, bonus laban. pa na naiwan si JP. Ngayon balik tayo sa toong Sanford! laban na kung saan ang una agad si Sanford with a Todonis welcome. It's Shin! Uy, si Shin! Namatik pang mamatay pero nakasurvive pa rin! Mababalik na ng NTT7 ang laban. Sila pa ang nakakalamang. Nakakuha na nga ng dalawa. Pati yung pagong mukhang makukuha na rin ng libre dito nila Hide on Bush. Napakakukunat ng Entity 7. At nakikita natin dito, tila babasado nila ang defending champs. Basado nila ang mga kababayan natin. Medyo umaasim at pinipilit na rin nila Sanford, ni JP. At hindi natin sila masisisi. Kasi that kill, kill pa rin yun para sana sa atin. Pero ang problema lang nababaliktad ng Entity 7 yung mga aganapan na to. Sanji with the ultimate copied once again. Makita ba tayo ng setup? Enough na ba yung damage nila? Mukhang kailangan pa ng oras ni Teddy. Silip si Carl, secure ng purple, sabay out. Mukhang focus muna onto farmings ang Team Liquid. Pero ganun din ang Entity 7. Hide on Bush ang target nila. Uy. At bumaba. So may ulti pa. Pero mukhang makakatakas pa rin Oh si my Hide gosh. on Bush. So ngayon, wala pa rin tayo nakukuha. Mukhang focus lang talaga sa farming ang kailangan gawin ng ating mga kababayan. Nagiging desperate ngayon ng TLPH to try and at least get a very valuable kill. Pero I feel like masyadong ngasi moments yung slate na ganun na habol, and at that's on to Hide on Bush na may ultimate, kayang tumakas na Ling. Kailangan muna nilang kumalma and regroup as much as possible, reset muna dito sa laban na ito. Hindi pa naman totally huli ang lahat. Almost 9 minutes into the game, and Entity 7, gusto ko lang i-commend na grabe, wala pa pong nababasag na kahit anong tore sa linya dito ng Entity 7 so far. At sila pa rin ang may lead when it comes to the damage, kasi kitang-kita naman kahit humarap pa dyan sila Akashi at Bagun, ay kaya bang pinikiliti lang sila dito at out lang siya. There's going to Terrify, follow para kay Cartesi, pero hindi, makakasurvive pa rin dito sila Akashi. Buhay pa rin, no? Yung Uranus dito ni Akashi, napakahirap patayin ng mga miyembro dito ng Entity 7. And sobrang commendable nga talaga ng ginagawa nila, not just dun sa mga turrets na hindi pa napapatumbak, kundi sa pressure na binibigay nila sa defending champs, sa pressure na binibigay nila sa Team Liquid Philippines. Nandito na tayo sa punto na talagang natutulak tayo malapit sa bangin. Isang talo na lang, kailangan ng mamaalam ng Team Liquid Philippines. Kailangan na nating magpaalam dito sa MSC. Pero wait lang, lumalaban pa rin sila. Pinaparamdam ni Teddy yung sakit ng mga tsakadal niya. Pero hindi pa rin enough sa ngayon. Mukhang oras ang kailangang maging kakampi ng Team Liquid. On borrowed time ngayon ng Team Liquid, nag-aantay sila ng isang magandang angulo dito kay JP or even Sanford. Ang problema ay talaga namang all eyes on the prize din dito ng Entity 7. Pumasok agad sila Kashi. Wala ng flicker dito Wala si si Sanford. Teddy. It's Carl TZ being caught in the crossfire. Doon pumasok agad with the Blazing Duet. Pero mukhang maiwasan naman agad to ng TLPH habang sila'y busy dito. Nakuha na pala ng Entity 7 agad yung Lord. Focus kay Kashi. Nailuwa na rin agad siya dito ni Sanford. Yung mga models umaatake dito with a thought coming from Bagun.
magiging sapat pa. Pero kung hindi, buhay pa rin naman siya. Pero finish off din naman agad dito ni Teddy yung members ng Entity 7. One for one. Carl TZ ay pumatarget dito kay Shin. Pero babalik pa ba? Pero mga hindi. Awat na muna. Nakakahingan na approach para sa Team Liquid. Pero important thing is they're still alive. Nagkaroon tayo ng trade pero mas heavier na kuhang value ng Entity 7. Lord din ang kanilang naging advantage doon. Grabe no, kitang-kita na talaga nga namang grabe yung confidence na meron ng Entity 7, especially si Doom. Siya pa yung nag-zone out sa mga miyembro ng Liquid. Hinayaan na nila si JP, tapos pinuntiryan na lang nila. Nag-focus na sila kay JP after securing that Lord. Pero ngayon, no, tingnan mo, tinatry nila si Vagun. I-pressure, pababain yung buhay. Pero hindi natatakot si Vagun. Tingnan mo, parang wala lang nangyari. Sasabayan lang ng Entity 7 ng Lord. Nasa bingit na talaga tayo ng bangin. And Team Liquid, dedepensa sila dito. Under 12 minutes, pero wala nang pagsabog sa itaas. Mukhang makakatok yung Lord at mapipressure yata tayo dito ng Entity 7. Pagka nasa bingit ka, kailangan mo ng karamay, kailangan mo ng kakapit sa'yo. Pero instead of that, kakapit. Yung mga karayom, mga palaso na nagagaling dito kay Teddy. One step at a time, it's Vagun falling down. Nagkakaroon ng paunti-unti ng movement sa mapa ang TLPH but still not enough to totally turn the tides into their favor. Quick item check lang tayo. Jungle to jungle comparison. Masakit man tignan, pero this is the reality that the GOAT is facing. Grabe yung gap ngayon sa jungle to jungle natin kahit sa level kanina. Lamang lagi si Hydon Bush. Oo nga. 'Di ba? 2,000 din yung kalamangan niya dito, isang item din 'yun. 'Di ba? Tapos sa ibang mga miyembro naman, kung usapang gold lane, lamang din ng 2,000 si Doom. So kumbaga, kailangan talaga nating maging kakampi muna. Yung oras, kailangan talaga nating magtiis dito. Pero kasi yung ginagawa ni Vagun, yung ginagawa ni Akashi, look at their KDAs, hindi man sobrang flashy. 'Di ba? Pero kasi ang ganda ng ginagawa nila eh. Talagang sila lang yung haharap dito. Soak up lang lahat ng damage. Grabe, Nagiging oh. hayahay. Si Shin, si Doom, at si Hide on Bush. Diba? Ito na naman. Oo, Hindi oo. masesecure yung purple buff ni Carl. Mananakaw yon ng Entity 7. Magkakaroon ng Lord. Ang pinakamahirap pa, wala na nga tayong ma-farm. Wala pa tayong ma-push kasi bantay sarado ng Entity 7 lahat ng parte ng mapa. And kung meron mang humiwalay sa mga miyembro ng Entity 7, sabihin natin si Akashi ay nakita, diba, ang dami nating kailangan ibuhos para lang mapatay. Tas ang nangyayari pa sa ngayon, hindi pa namamatay yung binubuhusan ng TL. Kasi nga, as of now, kulang pa tayo sa damage. So, in Team Liquid with Trust, kailangan lang nilang patagalin yung laban. Ngayon, para sa Team Liquid, the way para patagalin yung laban is to try and contest man or try man lang na hindi sila mabawasan. Instead sila yung bumawas dito sa Entity 7. Grabe yung Kaso nga harang. lang, hindi talaga papayag yung Entity 7 na masilip man lang. Kahit yung laylayan ng Lord. Nagdadamot sila dito sa TLPH 40. At bukod pa doon, ito yung mahirap na sitwasyon for TLPH. Ang pinaka main initiate nila dito is if ever magandang huli kay Sanji at kay Sanford, tapos si JP tagagulo. Kaso instead na sila nang gugulo, lagi silang ginugulo dito. It's a one man na headache kanina pa si Akashi. Pag dumagdag pa si Vagun, lalo na, 'di ba? Quite deadly yung combo na yon ng Entity 7. Lord ay mamarcha na sa may bandang taas. Lahat ng dadaanan ng Entity 7 ngayon ay pipilitin nilang gibain. Kahit purple buff, lahat na samain. Lahat ng kaya nilang kunin, agawin sa TLPH, ginagawa na nila as the Lord marches onto the top lane. Base turret at mababasag na nga yata to ng Entity 7. Nakaabang agad si Vagun ha. Delikado dito ang TLPH. Available yung setup niya dito, Flicker, Wrath of Triad, pwedeng commit anytime soon, pero ang ganda, naginit na muna ng Liquid yung Lord, pero ang problema lang ay meron pa dun sa baba. Medyo masakit na rin naman yung mga damage coming in mula doon sa manika ni Teddy. Pero successful pa rin ang Entity 7 on securing the threat onto the mid. So nakakuha na sila ng isa. At ganito ulit yung gagawin nila. Disiplina ang paiiralin. Ganito rin yung pag-atake nila kanina. Diba? Nung game number 1, nakakuha sila ng 6K.
hindi nila pinipilit tapusin yung laban. They are slowly but surely trying to win and trying to end the game. Ang gagawin nila dito, aantayin ulit mag-spawn yung Lord, tapos bahala na ulit si Akashi pati si Bagun iharap yung mga sarili nila. 'Di ba? Talagang sila ang nagiging guards dito. Hindi na nga lang ID yung kailangan natin para maka-enter eh. Talagang hindi na pinapapasok. Wala nang Grabe. pwedeng papasukin yung Oo. Entity 7. Chinecheck pati biometrics, pre. 'Di ba? Sabi, okay, fingerprint, Face ID po. Kita, Face ID ni Daddy JP nando sa bush. Ay, bawal dito. Bawal lahat. Lahat ng pwede nilang i-deny. Deny talaga nila. And you've mentioned yung discipline. Grabe. Yung movement sa mapa, yung disciplined rotation ng Entity 7. This is quite a sight to see. Ito yung sinasabi natin time and time again na magaling ang Filipino team sa pagkontrol ng macro sa mapa. Pero tila baka baliktaran talaga yung nangyayari dahil Entity 7 on top, 8k gold lead. Hindi ganun kataas yung kill score. 2 kill lang naman yung nilamang dito ng Entity 7, pero yung 2 na yun sobrang fruitful, sobrang valuable. Kasi that enabled them to totally take over dito sa mismong jungle camp ng The Goat. And now that the Lord is up, 17 minutes into the game, ito na nga ba yung ending Lord ng kailangan ng Entity 7? Dahil TLPH, are they willing to risk it all para mailaban itong pwesto nila sa MSC? Maharap na sila Bagun, Akashi dito. Tapos si Shin free hit lang. Yung Lord dito ay pinapatagal nila kasi alam din ng Entity 7 na lamang sila doon sa bottom lane. So pwedeng may isa ulit na mag-react mula sa Team Liquid at mukhang kailangan nilang ibigay. Pero mukhang kailangan din nilang Baba. ilaban to. Naku, Si Height on sa Bush baba. na yung nabigyan Naku, dito ng responsibilidad para sa Entity 7 na mag-clear dun sa baba, umangat yung minions nila. So ngayon si Teddy na yung dedepensa doon. And because of that, that is the go signal for Entity 7 to burst down the Lord. Oh! Pero hindi lang pala yung Lord ang i-burst down nila. Ay! Kung sino munang humarap ay bibigyan nila. May kain na gagawin Sanford. Carl dun sa likuran, nakita na si Shin. Pero anong sagot ng Entity 7? I-burst down. Kung sinong humaharap. Si Deddy dito na palagamit na rin ng go away. Pero mukhang Oh. hindi papayag ang Entity 7 na sila mismo ang lalayo kasi alam nilang kaya nilang ipanalo to. That's gonna be a 2-for-1. Pero mukhang ang Entity 7 rekta na doon sa Lord. Grabe, tuloy-tuloy yung paggabanti dito ng Entity 7, starting it off with them pushing off some waves doon sa may bandang baba. Alam nila may magre-react. And TLPH was bound to send Teddy kasi hindi nila kayang iris na ihiwalay sa kanila si Cartesi. Kaso nga lang, sa di sinasadyang pagkakataon na nahuli na predict kung kailan papasok si Sanji pati si Sanford. Sansan duo out. It's up to the 3 members of TLPH trying contest in Lord, pero alam naman natin dahil crucial yung laban, hindi na yun gagawin ng Entity 7. Now, this is a Lord na talaga namang kailangan ng matinding tikas, lakas ng loob ng TLPH para tunawin, and Entity 7 is slowly making their way dito sa base. Lahat ng wave ay nakapabor sa kanila. Humahabol si Cartesi. Kaso nabura siya dito ni Shin! JG ba? Hindi! Si Daddy JP gumagawa ng pangarap. 2 membro ang kanyang tinatangarin at kanyang pinilitaw. Pero hindi maliligaw ang Entity 7 dahil focus lang sila May dito depensa, sa pagtunaw. Si Teddy ay lumalaban. Puso lang ang kanyang gamit. Gumagana na ba ang kanilang mga Aray! pinaplano? Kaso nga lang pumasok sila Haydon Bush at sabay-sabay ang kanilang pag-lock-in as Entity 7 secures the series and sweeps TLPH.